Hi guys! Welcome again to Future RRT Hub. So today ay i-discuss ko sa inyo yung concept about linear energy transfer. Sasagutin natin yung mga tanong na: Number 1, ano ang linear energy transfer or LET? Number 2, ano-ano yung mga LET ng iba't ibang ionizing radiation? Number 3, ano yung effect ni LET sa radiation quality? Number 4, ano yung effect ni LET sa biological tissue? Now, ano nga ba ang linear energy transfer? Based sa definition sa libro, ang LET ay yung ginagamit to measure kung gaano karami ang energy na natatransfer ng ionizing radiation sa soft tissue. And it is measured in keV per micrometer or kilo electron volt per micrometer. Yung keV, ito yung unit ng energy ng ionizing radiation, while yung micrometer naman, ito yung specific distances na kayang i-penetrate ng radiation habang dinidistribute niya yung energy na binibigay niya sa tissue. Remember, kapag nag-interact ang ionizing radiation sa soft tissue, may nangyayaring ionization process. And this process involves energy transfer sa atom para ma-remove yung electron sa orbital shell. This is the reason why radiation loses energy habang nag-penetrate sa tissue. Ito yung tinatawag na attenuation. Yung energy transfer sa tissue ay iba-iba depende sa LET value ng ionizing radiation. Mas mataas ang LET, mas mataas ang energy transfer or yung nangyayaring attenuation sa tissue. Dahil dito, mas mabilis na uubos yung energy ng radiation sa superficial part ng tissue pa lamang. Alpha ray is an example of high LET particulate ionizing radiation. As you can see sa picture, dahil sobrang taas ng kanyang LET, mabilis agad na uubos yung energy niya once na nag-interact siya sa object, kaya sa superficial portion pa lang ay na-absorb na siya. Kaya kahit papel can be used as a blocking material for alpha ray. Yung radiation naman na may mas maliit na LET, mas mababa lang yung energy transfer or attenuation na nangyayari sa tissue, kaya hindi agad nauubos yung energy ng radiation sa superficial part ng tissue, at may excess energy pa to penetrate deeply sa tissue. Mamaya kapag nasagot natin yung question number 2, malalaman niyo yung specific energy na natatransfer sa tissue sa specific ionizing radiation. Diagnostic X-ray is an example of low LET electromagnetic ionizing radiation. As you can see sa picture, compared to alpha ray, hindi agad nauubos yung energy niya once na nag-interact siya sa object. Kaya konting energy lang ang na-attenuate sa superficial portion ng material, kaya may ability pa makatagos si X-ray sa material. Dahil penetrating siya, lead is required as a blocking material. Now, punta na tayo sa question number 2. Ano nga ba yung LET ng iba't ibang types ng ionizing radiation? Ito yung example na table na makikita natin sa busyong. As you can see, LET of each radiation is constant. Ang pinakamataas ay yung heavy nuclei na may 1000 keV per micrometer. It means that for every micrometer, nakakapag-transfer siya ng 1000 keV na energy sa soft tissue. So we can say na delikado yung type ng radiation na ito kasi masyadong mataas ang energy na natatransfer niya sa tissue. So yung interaction niya with the tissue will result in a higher tissue dose. Ang pinakamababa naman ay yung 25 megavoltage X-rays na may 0.2 keV per micrometer na LET. It means that for every micrometer, nakakapag-transfer lang siya ng 0.2 keV na energy sa soft tissue. So we can say na mas safe yung type ng radiation na ito kasi masyadong mababa ang energy na na-transfer niya sa tissue. Yung interaction niya with the tissue will result in a lower tissue dose only. Now, mag-focus tayo ngayon kay diagnostic X-rays at 5 MeV alpha rays na in-example ko sa inyo kanina. Kagaya ng sinabi ko, mas mataas ang LET ni alpha rays kesa sa LET ni X-rays. Si alpha rays ay may 100 keV per micrometer na LET habang si X-ray naman ay may 3.0 keV per micrometer na LET. Ito yung example comparison ng interaction ni X-rays at alpha rays sa tissue.
If si X-rays na may 100 keV na energy ay nag-interact sa tissue na may 6 micrometer ang thickness, 18 keV lang ang ma-attenuate sa energy niya dahil 3 keV per micrometer lang ang energy transfer niya sa tissue. Kaya kung titignan nyo sa sample picture, mape-penetrate niya ng buo ang tissue at may excess energy pa na 82 keV. If si alpha rays din ay may 100 keV na energy, ay nag-interact sa tissue na may 6 micrometer ang thickness, sa 1 micrometer pa lang ay mauubos na agad yung energy niya dahil 100 keV per micrometer ang energy transfer niya sa tissue. It means that all energy ng alpha rays ay totally absorbed and no more excess energy for another interaction. In this example, 1 micrometer yung maximum distance na na-penetrate ng alpha rays sa tissue. So ito yung tinatawag nating path length or track length. Now, let's start with the question number 3. So, paano naman nakaka-apekto yung LET sa radiation quality? Remember, when you say radiation quality, ito yung penetrating ability ng radiation. Kapag mataas ang LET, mataas ang energy transfer sa tissue. Kasi, yung mga radiation na ito ay highly ionizing. It means na mataas ang ionization rate nila, kaya mabilis na attenuate yung energy ng radiation once na nag-interact sila sa tissue. At dahil dito, bumababa yung energy ng radiation at nahihirapan na ito i-penetrate yung tissue. Kaya yung mga radiation na high ang LET ay mababa yung penetrating ability or radiation quality. Kapag naman mababa ang LET, mababa ang energy transfer sa tissue kasi yung mga radiation na ito ay slightly ionizing. It means na mababa yung ionization rate nila kaya hindi mabilis na attenuate yung energy ng radiation once na nag-interact sila sa tissue. At dahil dito, mataas pa yung energy ng radiation kaya hindi siya nahihirapan i-penetrate yung tissue. Kaya yung mga radiation na low ang LET ay mataas yung penetrating ability or radiation quality. Ito yung dahilan kung bakit sinabi sa libro na ang LET is another method of expressing radiation quality. Because using LET, we can determine the penetrating ability of the radiation and take note that LET and radiation quality are inversely proportional. Now, sagutin na natin yung pinakahuling tanong. Ano yung effect ng LET sa biological tissue? Take note na yung degree of ionization na na-experience ng tissue ay nakadepende sa dami ng energy na na-absorb niya. Mas marami ang energy na na-absorb, mas mataas ang napuproduce na ionization sa tissue. Kapag mas mababa naman ang energy na na-absorb, mas mababa ang napuproduce na ionization sa tissue. Dahil ang LET ay naaapektuhan niya yung dami ng energy na pwedeng matransfer sa tissue at penetrating ability ng radiation, isa ito sa mga importanteng factor na pwedeng gamitin to assess potential tissue damage from exposure to specific type of ionizing radiation. Yung mga radiation na matataas ang LET ay yung mga particles na mayroong matataas na mass at charge. Example ay yung mga fast neutrons, alpha particles, heavy nuclei, at any charged particles na na-release after interaction ng neutrons at atoms. Yung low energy neutron na walang charge is also an example of high LET radiation. Remember, kapag nag-interact ang high LET radiation sa tissue, mas maraming energy na natatransfer or na-absorb sa tissue in a very short track length. Kaya yung chance na magkaroon ng significant biologic response sa tissue ay mataas. At mataas din ang probability na mag-interact directly ang radiation sa DNA, which is the most radiosensitive target molecule in the body. Pwede ring mag-cause ng multiple strand break sa DNA ang high LET radiation, which can lead to complete chromosome breakage. This type of damage ay hindi kayang i-repair ng ating repair enzyme sa body kasi they are not effective sa pag-reverse ng damage na ito. So, pwede ito yung mag-cause ng cell death. Dahil ang high LET ay very destructive sa biological tissue, isa ito sa pinaka-concern pagdating sa radiation protection, lalo na kapag internal contamination ang pinag-uusapan. Nangyayari ito kapag ang radiation source ay na-introduce sa katawan through swallowing, inhalation, injection, and implantation. Concern ito kasi kapag ang high LET radiation source ay nanggaling sa loob ng katawan ng tao, magko-contribute mostly ito sa dose kasi hindi nakakapag-penetrate ang radiation sa katawan.
Example na lang kapag na-inhale natin si radon, which is a radioactive gas, and the largest source of natural environmental exposure natin. Pwede itong pumunta sa lungs at mag-undergo ng alpha decay process, kung saan mag-i-emit siya ng alpha rays in order to reach stability. Remember na ang alpha rays ay example of high LET radiation, which is least penetrating type of radiation. So, ang tendency nito ay ma-absorb lang ito sa lungs at magko-contribute sa lung dose na pwedeng mag-cause ng cancer. This is the reason why yung mga uranium miners na na-expose sa radon ay nagkaroon ng lung cancer. Yung example naman ng radiation na mababa ang LET ay yung electromagnetic radiation such as diagnostic X-rays and gamma rays na walang mass and walang charge. Sa electron, na example of charged particle with very low mass is also an example of low LET radiation. Kapag nag-interact naman ang low LET radiation sa tissue, hindi niya ginigive up ng mabilis yung energy niya. Kaya yung chance na magkaroon ng significant biologic response sa tissue ay mababa. Unlike high LET radiation na nadadamage ang tissue through direct action, si low LET ay nagkukos ng damage sa tissue through indirect action. This process involves production ng free radicals na na-produce because of interaction ng radiation sa water molecules or yung tinatawag nating radiolysis of water. Dito, ang dumadamage sa DNA ay yung free radicals, hindi yung radiation na tumama sa katawan ng tao. Dahil ang low LET radiation ay less destructive sa biological tissue, usually nagkukos lang ito ng sublethal damage sa DNA. Ito yung damage na kailangan mag-accumulate before mamatay yung cell. Unlike high LET radiation na pwedeng mag-cause ng double strand break sa DNA, si low LET naman ay possible mag-cause ng single strand break sa DNA. This damage can be reversed by the repair enzyme at hindi mangyayari yung tinatawag nating cell death.